mayroon tayong fried chicken. Ayan, niluluto na natin para mayroong ulam yung kasama ko dito. Ang kapartner ng fried chicken, opo. Ito yon, nakagisa na yung opo natin. Ayan. Mas maganda kasi yung ang ulam mo dalawa para busog na busog talaga tayo dahil dalawa ang ulam natin ngayon. Ayan. Ito yung fried chicken natin, kailangan bantayan sa pagluluto kasi baka masunog. Dahil nangyari na sa akin yan na napabayaan ko, nasunog talaga ang lahat ng niluluto ko. Kaya sayang naman pag nasunog, kaya kailangan talaga bantayan ang pagluluto para hindi ito masunog at hindi maitapon yung pagkain na niluluto. Halo-haloin lang natin ang opo at para pantay-tampantay ang pagkaluto ng gulay. Mas maganda kasi ito na ang gulay pareho ang pagkaluto at sabay-sabay. Mahirap kasi yung kinakain mo na mayroong hilaw at mayroong luto. Kaya dapat talaga tuloy-tuloy lang ang paghalo para pantay-pantay ang pagkaluto ng gulay. Ayan ang manok natin, malapit na maluluto. Ayan, brown na siya. Pag medyo itim-itim ng konti, ayan, luto na talaga yan. At huwag lang pabayaan na masunog. Mas maganda din kasi yung manok na maganda ang pagkaluto, na lutong-luto talaga ang loob para ganahan ang tao kumain. Kasi pag hilaw yung niluluto mo, pag nakita ng mga tao na may dugo-dugo pa, nawala na silang ganang kumain. Kaya kailangan talaga pagbutihin natin ang pagluluto para ganahan kumain ang mga tao. Yan. Continue lang ang pagluluto nito. Continue lang ang paghalo. Continue lang. Para pantay-pantay lang ang pagkaluto ng opo natin. Kasi mahirap yung luto na yung iba hilaw pa. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang paghalo nito hanggang sa maluluto. Malapit na ito maluto ang opo natin. Ayan guys, kumukulo. Kulong-kulo talaga, kaya sigurado tayong lutong-luto na talaga itong opo. Kung mamayang konti ay hahanguin na natin ito. Ayan na ang fried chicken natin, luto na. Ayan. Luto na itong opo natin, hahanguin na natin. Thank you for watching.